Ang perpektong laptop para sa'yo ay malamang na hindi pareho ng laptop na perpekto para sabihin na nating dun sa lalaking yun sa kabila. At dahil napakaraming pagpipilian, paano mo malalaman kung alin ang tama para sa'yo? Inimbitahan ako ng mga kaibigan ko mula sa MSI papunta sa Micro Center para tingnan lahat ng laptop na inaalok nila. At ngayon, iradaan ko kung alin ang pinakamagaling para sa purong gaming, alin ang pinakamagaling para sa productivity at schoolwork, at alin ang may pinakasulit sa presyo at performance kung nasa gitna ka ng dalawang mundo na yon. Magsisimula tayo sa pinakamahal na laptop na titignan natin ngayon habang pababa tayo sa pinakamura. Nandito talaga siya. Ito ang MSI Raider GE78HX. At malinaw na isa ito sa mga pagtatangka ng MSI na gumawa ng high-end na gaming laptop dahil sa specs. Hulaan mo? May 4090 dito na mas maganda pa kaysa sa GPU na gamit ko sa main computer ko. Sa totoo lang, magkaiba ang laptop GPUs at desktop GPUs. May 4090 pa rin dito. Kaya sa papel, dapat isa itong gaming powerhouse. Kapartner niyan, meron din tayong Intel Core i9-13950HX. Siyempre, 8-core processor, yan na may 16 e-cores. Meron din tayong 64GB ng DDR5500MHz RAM, pati na rin 2TB ng NVMe storage. At bilang cherry on top, isa sa mga pinakamagandang bagay tungkol sa laptop na ito ay ang 17-inch Quad HD Plus IPS, 240Hz display. Meron din itong 99.9 Wh na baterya. Kung nagtataka ka kung bakit hindi ito eksaktong 100, tanungin mo ang TSA. Bawal talagang magbiyahe ng eroplano na may mga device Na higit sa 100 Wh ang baterya, kaya sinagana nila sa legal na laki ng baterya na pinapayagan. Kaya oo, kung titingnan mo ang specs na ito, malinaw na para talaga ito sa mabibigat na gawain. Kahit hindi gaming, maganda ang ganitong specs para sa 3D design, game development, video editing, at iba pang mga mabibigat na gawain. Sa itsura, nakakita na ako ng mas mukhang pang-gamer na gaming laptops. Itong maliit na RGB ribbon ang talagang pinakapansin-pansin. Personal kong gusto ang mga gaming laptop na hindi mukhang gaming laptop. Kaya baka takpan ko pa itong pulang linya sa likod para mas mukhang simple at hindi halata. Ilan lang din ang RGB keys dito na gusto ko rin. Pero isa sa mga pangunahing dapat isipin dito ay ang bigat. Una sa lahat, 17-inch ang laptop na ito at medyo mabigat talaga. Kaya kung dadalhin mo ito buong araw sa backpack mo, lalo na kung gagamitin mo sa eskwela, sigurado mapapagod ang balikat mo. Ngayon, Sa kabila ng lahat ng iyon, ang Raider ay kasalukuyang may bawas na $1,000 na parang nakakabaliw. Pero 3,000 pa rin ang presyo. Hindi talaga ito murang laptop. Pero aminin natin, grabe ang specs nito. Pero susunod, tingnan naman natin ang MSI Prestige 16 AI Studio. Ngayon, nakita ko na rin mismo ang mga Prestige laptops nito nung nagsisimula pa lang lumabas ang mga NPU. At dahil may built-in na NPU ito, alam mo na, karamihan ng usapan dito ay tungkol sa AI at kung paano mapapakinabangan ang neural network chips. Sa specs naman, ito ay may Intel Core Ultra 9185H, pati na rin 4070 GPU, 32GB ng DDR5 RAM na nakaklock sa 6,000 at 400 MHz. Wow, ang bilis nun! Mayroon ding 2TB na SSD at 16-inch na 4K OLED display. Ang 4K OLED screen sa isang laptop ay nakakabaliw, di ba? Pero 60Hz lang ito. Kaya malinaw na mas nakatuon ito sa productivity kaysa sa purong gaming. Kaya paglabas pa lang sa kahon, maraming kayang gawin ng Prestige tulad ng AI noise cancellation. Meron din itong spatial mic engine, pati na rin sariling built-in na image generator kung trip mo yon. Pero malinaw na mas para talaga ito sa content creation at productivity. Kaya sa aspetong yon, malaking plus na magaan ito. Pwede mo itong dalhin buong araw nang hindi sumasakit ang balikat mo. Hindi tulad ng Raider na tiningnan natin kanina. Sa ngayon, nakasale ito ng $100. Kaya $2,000 at $300 na lang ang presyo. At sa totoo lang, hindi ko akalaing makakita pa tayo ng mas magandang screen kaysa dito. Tuloy tayo. Ang susunod na laptop na titingnan natin ay ang MSI Vector 16. Ngayon, katulad ng Raider, nakasale din ito ng $8,000. Kaya ang kasulukuyang presyo ay $1,800. Kaya, pababa na tayo sa mas abot kayang mga modelo. Sa specs naman, meron itong Intel Core i9-14900HX at ipinares din sa RTX 4060. Ngayon, may dalawang magkaibang modelo nito. Kaya naniniwala ko na ang isa pang option ay i9-13980HX kasama ang 4,000 at 8,000. Ang 4,000 at 6,000 na modelo ay may 16GB DDR5 RAM na nakaklock sa 5,000 at 600 MHz. At ang 4,000 at 80 na modelo ay may 32GB. pareho silang may 1TB na SSD. At 16-inch Quad HD Plus na display. Sa ganitong specs, parang nasa gitna ito ng mga option kung saan gusto mo pa rin maglaro ng mga high-end na laro. Sa disenyo naman, maganda ang balanse ng pagiging pang-gamer at pang-karaniwan. Ang mga laptop na tulad nito Ay malamang na pinaka-nakikinabang sa pagkakaroon ng DLSS gamit ang Nvidia chips. Makakatulong ito na maglabas ng mas maraming frames habang naglalaro ka. Pero ang laptop na ito ay may MSI Overboost Ultra technology din na dapat ay makakatulong pang maglabas ng mas maraming frames. Kaya, kung ikukumpara ito sa dalawang naunang laptop, hindi nito matatalo ang Raider pagdating sa purong gaming performance. At hindi rin ito matatalo ang Prestige pagdating sa purong productivity. Kaya, nasa gitna lang talaga ito. At makikita mo rin sa presyo dahil nakasale ito ngayon ng $1,000. Kaya, $1,800 na lang. Pero sige, sunod naman, meron tayong mas maliit na kapatid ng Prestige 16 Studio na siya namang Prestige 13 AI Evo. Meron din itong isa sa mga Intel Core Ultra processors na may built-in na NPU, particular na ang Intel Core Ultra 7155H. at ito ang unang laptop na yon na walang dedicated na GPU chip. Kaya gumagamit ito ng integrated na Intel Arc graphics. Malaki na ang sinasabi nito tungkol sa para saan talagang laptop nito. Pero meron din itong 32GB ng DDR5 RAM na nakaklock sa 6,400 MHz at 1TB na SSD. Lahat ay nakapackage sa isang 13.3-inch na Quad HD Plus display. Pero ulit, nakaklock ito sa 60Hz. At dahil integrated lang ang chip, malamang hindi mo makukuha ang pinakamagandang performance sa mga AAA na laro. Pero, pwede ka pa rin maglaro ng mga classic tulad ng Fortnite, Counter-Strike at Minecraft? Syempre, pwede pa rin. Pero talagang nakatuon pa rin ito sa productivity at pang araw-araw na gamit.
At malamang, ito ang pinakamagaan na laptop sa listahan natin ngayon. Para lang itong balahibo. Personal kong nahihirapan magtrabaho gamit ang mas maliit sa 15-inch na screen sa laptop. Pero alam kong marami ring tao ang gustong-gusto ang mga mas maliit na screen na ganito. Kung ikaw yon at ang hanap mo talaga ay laptop para sa schoolwork, baka ito na talagang bagay sa'yo. Sa ngayon, may $50. Kaya ang sale price ay $1,000, $200 at $49 at 99 na sentimo na siyang pinakamurang laptop na tiningnan natin hanggang sa susunod ng MSI Katana A15. Katana, parang matindi ang dating. Ito ang unang AMD-powered na laptop sa listahan. Meron itong Ryzen 7 8845HX na may 3.8 GHz base at 5.1 GHz boost processor. Meron din itong 4070 sa loob at 16GB ng DDR5 RAM na nakaklak sa 5,600 MHz. Pati na rin isang 1TB Gen 4 SSD at 15.6-inch Quad HD display na may anti-glare at 65 Hz. Ito rin ang una nating laptop na mababa sa $1,000 na may $320 na diskwento. Kaya nagiging $999 na lang ito. At sa totoo lang, sa presyo niyan at sa specs na ito, baka ito na ang may pinakamagandang cost to performance ratio. Meron itong 4070 sa loob, kaya alam mong kaya nitong makipagsabayan sa gaming. Meron din itong 8-core, 16 na thread na Ryzen chip sa loob. Kaya pagdating sa productivity, dapat kaya rin itong makipagsabayan. At mukhang ito rin ang pinakamataas ang customer rating na laptop sa listahan nito. Sa tingin ko, perpekto ang laki ng laptop na ito. Yung 15.6 inches, para sa akin, yun ang tamang sukat. Sapat ito para maging produktibo ka at hindi ka masikipan. Pero hindi rin ito sobrang laki na mahirap dalhin. At kahit na isa lang ang NVMe nito sa umpisa, may paraan para makapag-install ka ng pangalawa na mag-isa. Pinapayagan ka ng MSI na mag-fill out ng form para makakuha ng libreng SSD upgrade kit. Ang katotohanan may paraan para makadagdag ng storage sa isang laptop, ang astig nun. Sa disenyo naman, medyo kahawig ito ng Vector dahil matte black din ang itsura. Pero may RGB keyboard na may ilang translucent na gamer keys. Pero ulit, lalo na sa halagang $900, sa tingin ko maganda ang kombinasyon nito para sa gaming at productivity. Kaya para sa mga schoolwork, panalo ka na. Para sa gaming pagkatapos ng klase, panalo ka rin. Maaring ito na ang pinakamagandang kandidato pagdating sa price to performance. Pero tingnan naman natin ang susunod na laptop. Ito ang MSI Cyborg 15 AI. At ito ang mukhang pinaka-gamer na disenyo dahil sa dami ng translucent na bahagi sa casing. Paulit-ulit kong sinasabi, Hinahanap-hanap talaga natin ang transparent na tech. Lagi talagang bumabalik sa uso yan. Bilang pinakamurang laptop sa ngayon, ito ay $800 na lang matapos ang $500 na diskwento. May Intel Core Ultra 7 155H ito. Kaya ulit, meron itong AI chip na may built-in na NPU, pati na rin ang RTX 4050. Kaya ito ang may pinakamahinang dedicated graphics card. Pero alam mo na, meron pa rin siyang dedicated graphics card, hindi tulad ng isa sa mga Prestige. Ibig sabihin, medyo mas mahina ito pagdating sa gaming. Pero sa ibang specs, meron itong 16GB DDR5 RAM na nakaklak sa 5,600 MHz at 1TB na SSD. At may 15.6-inch na HD IPS display. Ngayon, meron itong 100 at 44 Hz refresh rate. Kaya maganda yon. At HD lang siya. Kaya hindi masyadong mahihirapan ang 4,050 kumpara kung 1,400 at 40 display ito. Para sa magaan na gaming at paggawa ng schoolwork, ayos na ito. Nakakatuwa talaga. Ito ang may pinaka-high-tech na cyberpunk translucent na disenyo, pero siya rin ang may pinakamababang spec sa listahan na yon. Pero sa kabila niyan, ito rin ang pinakaabot kaya. At gusto ko talaga na meron itong 100 at 44 na Hz na display. Nung nasa eskwela pa ako, madalas ako maglaro ng League of Legends at Rocket League na kayang-kaya ng ganitong klase ng laptop laruin. Pero, huwag kayong maglaro ng League of Legends habang nasa kolehiyo kayo. Hindi sulit. Nagmamakaawa ang productivity ninyo. By the way, lahat ng mga laptop na ito ay nakasale sa MSI's Back to School promotions sa Micro Center. Mag-iiwan ako ng mga link sa ibaba kung gusto ninyong tingnan. Pero FYI lang. At sige, ang huling item na titignan natin ngayon ay hindi talaga laptop, kahit na parang laptop din. Ito ang MSI Claw, na eksklusibong handheld gaming device ng MSI na pwedeng magsilbing mini PC technically. Pero sa tingin ko, hindi naman talaga ginagamit ng karamihan bilang computer. Ito ang unang handheld na pinapagana ng Intel Core Ultra processors. At kahit na medyo naging magulo ang paglabas ng device na ito, naniniwala akong naglabas na sila ng mga performance updates sa pamamagitan ng software. Pero siguraduhin ninyong mag-research muna kayo kapag tumitingin ng mga handheld. Nakakagulat na sobrang kompetitibo ng market na yon. Pero pagdating sa specs, ang MSI Claw ay merong Intel Core Ultra 7 155H. Kaya ulit, meron itong NPU CPU, Intel Arc Integrated Graphics, 16GB DDR5 na nakaklak sa 6,400 MHz, 1TB na SSD at isang 7-inch HD IPS touchscreen na may 120 Hz. Pagdating sa disenyo, gusto ko talaga itong mga RGB analog sticks at yung fact na may Hall effects, joysticks at triggers para mas tumagal. At maganda rin talaga ang mga speakers nito. Sa ngayon, may $50 off ito. Kaya ang sale price ay $750. Kaya sa 7 MSI laptops na ito, ang Raider ang siguradong top pick para sa gaming-specific na focus. 48, 240 Hz na display, malakas talaga ito sa halagang $3,000. Ngayon, pagdating naman sa puro schoolwork at productivity, pwede mo ring ipanalo ang Raider. Pero ayoko talagang magdala ng 17-inch na napakalaking laptop kahit saan ako magpunta sa klase. Kaya para sa schoolwork, pipiliin ko ang Prestige 16 AI Studio. Mayroon itong Core Ultra 7 at napakagandang display. Magaan, pwede mo siyang dalhin kahit saan sa campus. Ayos na ayos ito. Pero ngayon, para sa paborito kong piliin na nasa gitna, pwede kang maglaro, pwede ka rin maging productive sa schoolwork mo. Pipiliin ko ang Katana. Pakiramdam ko, kaya nitong gawin pareho. Mayroon itong 47, may Ryzen chip dito. At mayroon din itong ideal kong 15.6-inch na laki ng laptop na may 165 Hz na display. Kaya pwede kang maglaro dito. Mayroon itong 8 core at 16 na threads. Pwede ka rin maging productive dito. At higit sa lahat, mas mababa pa ito sa $1,000. Well, $999. Kaya $100 lang ang bawas. Kaya ayan ang mga pinili ko. Sabihin nyo sa akin ang opinion nyo sa comments sa ibaba.
Gaya ng nabanggit ko, ito ay para sa back-to-school promotion ng MSI sa Micro Center. Kaya pwede kayong pumunta doon at makakuha ng magagandang deals sa mga laptop na ito. Ipalam niyo sa akin kung anong pipili niyo. Ako nga pala, si Mr. Easter, ang inyong tech tinker, at magkikita tayo sa susunod. Ayos, oh.